Mine are tears in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, pilgrim toiling our way. One with Christ I will encounter harm and hatred for His name. But mine is armor for this battle, strong enough to last the war. And He has said He will deliver safely to the golden shore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For them my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Amen. Palakpakan po natin. Tayo po ay tumayo at yun po. Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kataas-taasang Diyos, sa iyo lahat, Lord, ang pinakamataas na papuring pagsamba, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay tinipon mo, Panginoon, upang sa ganon magkaisa kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa amin
bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa, karunungan, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ay ang iyong mga salita, Lord, na marinig namin ay maunawaan namin. At itanim mo, Lord, sa puso't isipan namin ang iyong mga salita na marinig namin upang sa ganun, Lord, ay makita sa araw-araw naming pamumuhay, Lord. Ganun din po, Lord, ang siyang gamitin mo na magbahagi, Lord, ng iyong mga salita. Ikaw, Lord, nawa ang siyang manguna, Lord, sa Kanya, Panginoon. At patawarin mo kami, Lord, sa aming mga sala upang sa ganun, Lord, ay magiging karapat-dapat kami, Lord, sa pagpupuri namin sa iyo. At i-bless mo, Lord, ang lahat ng part, Lord, ng gawain ito, Panginoon. Naway, Lord, ikaw ang siyang maitaas, Lord, sa hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy tayong tumayo. At kami ng daang content po. Kundi kaya na huwag na Yako. Lumapit kay Yahweh at kayo ay magpuri. Mga naglilingkod sa templo kong gabi. Sa loob ng templo niya ay dalanginan. Taas kamay niya si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Magmula sa Zion ang iyong pagpapalo. Amen. Maraming Yahweh. Pwede naman na mag-ito ba? Ating pangabitan ng ating Panginoon.
patuloy po natin siyang sambahin. I've seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, we alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed to the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, we alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Be the glory to our God, be praise, we alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom, the far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. With joy my heart shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is
Hello, yan. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang kalooban ng Diyos sa mundong ito ay unang-una, it is for His glory, at pangalawa, it is for our good. Amen. Is for His glory and our good. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. Ang Diyos natin ay tapat, ngayon, noon, at magpakailanman, at hindi po siya magbabago. So ngayon po ay opportunity po muli para po kung sino pong gusto magbahagi ng pasasalamat para sa ating Panginoon. Sino pong gustong magbigay ng testimony ngayong hapon na ito? Siguro, ayun, malakas. Siguro mauna na ako, ano? Kagabi, kahapon pala, nagkaroon kami ng basketball fellowship. Kako na lang doon, ano? Kasi ang naging focus noon ay paglalaro ng mga boys. Though, meron kaming mga kasama na mga kababaihan at mga kabataang babae. Pero yung karamihan doon ay puro kalalakihan na mahilig sa basketball. Kahit yung tulad ko na hindi masyadong marunong, marunong na lang pa. Kasi sobrang na-enjoy do kahit ganito yung init din doon, pero hindi alintana ng mga boys. At nandun yung kagalakan sa puso ng bawat isa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon dahil inalaw ng Diyos na actually nagkabigla ang ayaan lang nung Monday ng gabi. Pastor, engineer, okay na pala yung basketball court mo. Tapos nagkaya, laro tayo. Sabado na. So, yun ay hindi aksidente, ngunit niloob po ng Panginoon. And then, gusto ko lang din pong magpasalamat sa Panginoon dahil kagabi, kahit na pagod sa maghapon na paglalaro, ay natuloy pa rin po by God's grace yung may open yung Bible study sa Family Reyes at Family Guerrero. Doon po sa Torayong. Palakpan ko natin ang Diyos dahil they gladly welcome the work of God, yung trabaho ng Diyos doon, lalo na yung kanyang salita. And na-encourage sila na willing silang gamitin yung tahanan nila at even yung family nila na may palaganap po yung gospel doon sa kanilang lugar. Actually, ang prayer nga nila buong angkan nila. Ang dami pala nila doon na si Kuya Ferdy, yung tatay po, si Tatay Ferdy. Sabi niya, Pastor, kami dito, compound kami, 6 na compound, sabi niya. Yun ang prayer natin na sabi ko sa kanya na ito po ay hindi na open o nagsimulan dahil ginusto lang natin. Hindi nasimulan ito dahil biglang naisip lang natin, pero ito ay nasimulan dahil noon pa man, plinano na ito ng Diyos. So, sabi ko sa kanila, sabi namin ni Pastor Claudio, lahat ng ito ay dahil sa Panginoon at para sa Panginoon. Kaya po, ipag-pray po natin patuloy. Hindi lang po parang magkaroon tayo ng gawain o dagdag sa schedule natin kako sa kanila, pero ito ay maging way para maraming kaluluwa pa. Yung sabi ko kasi sa kanila kagabi, ang purpose ng Panginoon is to seek and save the lost. So itong gawain na ito, ang purpose niya is to seek and save that which are lost. So yun lamang po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos lamang ang papuri at pasalamat. So, sino pa po may sasalamat sa ating Panginoon? Nainit talaga. Pero ganun po man, salamat pa rin sa Panginoon. Meron pa po ba gusto magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon? Okay, kung wala na po, tinatawag ko po yung magbibigay po ng awitin.
church. Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Praise Him. Umurati amin kahit kuman nga iabrasa kada kayo iti nagasat ken naparabor nga malim iti tunggal maysa kada tayo. Siyak manin iti nadutukan pinili ni Apo nga tumakder iti sangwanan nyo at nun na unada ti Ilocano nga mangi salaysay wenno mangi burakrak iti nasantuan ken man nakabaling nga salsarita ni Apo kanya ito nga maling ket napalalo na iti panagyaman ko ket no dati igim yung Biblia lukatan nyo man tay basain iti nailanad iti libro ni Mateo kapitulo 6 rugyanan tayo ijay versikulo 14 hingganat 15 then mapantay ito ijay libro ti Epeso sa tay basahin iti kapitulo 4 yung versikulo 32 kaya unayin ito'y unana sapagkat kung pinapatawad ninyo ang nagkasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ephesians chapter 4 verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Let us pray. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat, ang tanging hangad namin sa pagkakataong ito, Panginoon, ay mag-aral sa iyong mga makapangyarihan salita. Kung kaya't, Panginoon, upang ganap na may sa katuparan ang hangarin nito, tulungan mo kaming maintindihan namin ng lubusan ang mga salitang ito upang magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa mundong ito ng punong-puno, Panginoon, ng
kawalan. Kumbaga, Panginoon, ay nasa mundo kami ng kawalan na hindi sigurado. Pero, Panginoon, sa inyong mga salita na aming ginagamit, na aming sanggalan sa aming pamumuhay sa mundong ito, ay natitiyak namin na kami ay nasa iyong piling at nag-uubay, Panginoon, sa iyong kagustuhan. Kung kaya't hinihiling po namin ang Banal na Espiritu Santo na siyang maggabay sa amin upang magkaroon kami, Panginoon, ng power of wisdom to understand, Panginoon, sa iyong banal na salita. At upang sa ganoon, Panginoon, kami ay kapuri-puri na tumanggap ng pagpapalang ito, ay hitulungan po kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran ng anumang pagkakasala, anumang pagkukulang namin, Panginoon, na may kababaang loob, Panginoon. Yes, Lord, tulungan mo kami, i-bless mo po ang teaching and preaching ng iyong salita. Gamitin mo po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang focus po natin sa hapong ito ay nabigyan po natin ng title na The Consequences of an Unforgiving Heart. Ito ay nasa sirkulo ng forgiveness na palagi natin na napapakinggan every time na nagkakaroon ng preaching ng mga pastors. Subalit, kailangan natin ma-remind ulit. Kasi kung minsan ay nakakalimutan natin ang bagay na ito na napakahalaga sa bawat mananampalataya, yung pagpapatawad. Dahil kung mayroon tayong pusong bato, alam niyo yung pusong bato, matigas, tupi ba? Nagkakaroon tayo ng ugali o karakter na mahirap tayong magpatawad. Kung kaya ang unforgiveness, ito ay seryosong issue that can have severe consequences sa ating pamumuhay, sa ating relasyon, at lalong-lalo na ang ating spiritual well-being. Kasi according sa Bible, ang forgiveness, pagpapatawad, ay fundamental aspect of our faith. May paniniwala ka nga, pero hindi ka naman marunong magpatawad. Paano yun? So, refusing to forgive others can lead to various negative outcome. Sigurado, may mga nagagawa natin, resulta ng action natin, kaisipan natin, na hindi tugma sa kagustuhan ng Panginoon bilang nanampalataya. Kung kaya't sa hapong ito, i-explore natin ang consequences of an unforgiving heart at kung paano makaapekto ang relasyon natin sa ating Panginoon at sa kapwa nating manampalataya at sa hindi nanampalataya, meaning kapwa-tao. So, ano nga ba ang mga consequences of an unforgiving heart?
Number 1, diretso na tayo, ano? Unforgiveness lead to bondage. Number 1 na puntos po natin yun. Yung unforgiveness, wala sa puso natin ang wala sa puwang, walang space sa puso natin yung mga pagpapatawad. Ito yung nag-i-imprison yung mga past na events sa buhay natin na still keeping alive. Keeping alive, panunot taleta, panunutin tayo na yung parang yung gadil, binusugat, i-prevent tayo nga mahil. Kaya parang panyan, parang umiinom ka ng poison, then expecting the other person to sick, pero ang resulta, ikaw naman ang nagsasuffer. So, unforgiveness lead to bondage. Kasi sabi sa gusto kong kwento, sa suffering natin, kung ang hindi pagpapatawad sa puso natin ay pinapahalagaan natin, kakaroon tayo ng bitterness sa buhay. Ang pananaw mo, negative as bitterness ka agad. Ano ba yung bitterness? Parang sawing-sawi ka, no? Lahat na lang nakikita mo eh. Kasama nun, anger. Siyempre, kung kinakawawa mo yung sarili mo, kaya nagkakaroon ka ng galit sa iyong puso. Then, yung resentment, sakit sa loob, ito na yung nagko-control sa ating thoughts and emotions. Kapag yan ang nangingibabaw sa atin bilang Kristiyano, what do we expect? Kasi gustong basahin sa inyo ang sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 15. Ito yung napakagandang katuruan na pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng galit o sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. So mayroon tayong napaghalagang salita dito. Huwag tumalikod sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na yan ay yan sana ang laging pakakaisipin natin upang maiwasan natin ang mga bagay-bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon. Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali sana. Hindi rin makasarili sana. Hindi rin magagalitin o magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Subalit, kapag inarbor mo ang unforgiveness, anong mangyayari? Bilang sinasabing leader, bilang sinasabing Kristiyano, kung hinahayaan mo na ang hindi pagpapatawad sa puso mo ay makontrol, siya ang nangingababaw sa iyong puso't isipan, sigurado ay iba yung aksyon na lumalabas na nagagawa natin
na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Parang yung unforgiveness na yan, sinabanggit natin, ay parang nagdadala ka ng bagpak. Yung, na everyday ay bumibigat, hanggang tumatagal ay bumibigat yan. Na yung bigat niya kung minsan ay nadadapa tayo at nagdudulot yan ng burden sa ating buhay, nagresulta ng resentment and bitterness na naging dahilan kung bakit tayo nahihirapang mag-move forward sa ating buhay. Lalong-lalo na ang ating spiritual growth. Nahihirapan tayo kasi nagdadala ka ng mabigat na pasanin na yung past events sa buhay mo ay gapalaman itaki ng nono na hindi mo maalis-alis. So, napaka-importante mga kapatid na ang forgiveness ay ialay natin. Nagkalintulad ng inialay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, yun ang point number 1 natin. At ang point number 2 natin ay yung unforgiveness, nagresulta yan ng punishment. Can have physical and mental health. Consequences such as stress, anxiety, depression, yung physical illnesses, yung halimbawa kung sobra galit mo, yung chronic anger mo, nagkakaroon ng resulta ng sama ng loob. Kapag masama ang loob mo, siyempre, bumababa ang immune system natin. Kapag bumababa ang immune system ng isang tao, nag-elevate ng blood pressure, di ba? Mataas lagi ang ulo mo, kaya ang dugo mo. Kaya ang kaisipan mo, lagi kang nagagalit. Konting kamali lang, nagagalit ka na. Kung palaging ganon, everyday, ang naibalod ka tikas yung kaisipan, magkakaroon ka ng heart disease. Heart diseases, baka kumating ka. So, napakadelikado pala na yung resulta ng unforgiveness ay parusa. Kasi yung ang Kristiyano ay masayang tunay, di ba? Sabi sa Proverbs chapter 17 verse 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin unti-unting mamamatay. Kaya anong pipiliin natin? Masayahin o malungkutin? Kaya nga sabi nila ang Kristiyano ay masayang tunay. Kasi kung palagi kang malungkot, yun na, papasok na doon yung mental health, depression, anxiety. Pag hindi mo makontrol yan, baka magpapakamatay ka. So, parang kanyan, parang toxic substance na poisonous na pumapasok sa ating katawan at saka sa ating mind na kung ina-arbor natin ang unforgiveness, we're more likely experience physical and mental health problems.
alam niyo yung parable ng unmerciful servant, the Matthew 18 verses 21 to 35. Di ba sa unahan ni Juan si Pedro ay tinanong niya kung ilang beses siyang magpatawad. So, basahin ko na lang para hindi ako magkamali. Napakagandang parable ito. Ito. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Dami ibig sabihin niyan ay continuous sana. Walang hanggan ang pagpapatawad. So, i-shortcut na lang natin. Yung malaki ang utang dito yung isa. At saka yung isa, yung may utang sa master niya, pinautang niya yung kapwa niya ng mas maliit na halaga. Hindi kayang bayaran ng malaking utang, yung unang utang. Pinatawad siya ng kanyang master. Kahit gaano kalaki yung kanyang inutang ay pinatawad siya. Umalis na siya. Nakita niya yung umutang sa kanya. Siningir namit. Kung namit, ang bayad ng utang mo, siguro. Ako may pagbayad na. Ako may pagbayad ko, inungungtan na. Napay. Hanakayat nga, lubayan, gusta, handa nga patawarin. Pero nang ginawa ng master, sa bandang huli, mas malaki nga ang halaga ng perang impautang ka, pinatawad kita, adiba, basit, imutang ka, mukaya nga patawarin. Anong naging resulta? Kaya nag-lead yun sa punishment. Inuli siya, kinulong hanggang mabayaran ang kanyang utang. So, ibig sabihin may punishment. Yung unforgiveness results in punishment. Saka pa nito, yung unforgiveness, parang like boomerang. Ano yung boomerang? It come back to haunt us. Agsubliking ka. Yung tinaramid mo, agsubliking ka. Kunana dito Galatians chapter 6 verses 7 and 8. Do not deceive God. Cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will flesh destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, ang verse na ito, sinasuggest niya that our actions, including unforgiveness, can have consequence that come back to haunt us. Agsubli, kaya bumirang, sinasabi yung theory of bumirang. Agsubli kabsat. So nga napaka-importante kada tayo iti pakawan. Sino man lang iti nakabasol kada tayo. Selfish yung unmerciful servant. Sunalaing tiket na nga mapakawan. Yung ti sa baling nga tao kit anak nga mapakawan. So selfish motive yun. Di sarili nilang iti kaya't na nga maka-receive iti napintas abanan. So yun po mga kapatid, na ang hindi marunong magpatawad
ay may katumbas na parusa. Then, ang point number 3 natin, napakaraming consequences ng unforgiveness. Pero napili ko lang yung may 4 ay 5 yata na napakahalagang topic na dapat natin maaral. At ang pangatlo, ito yung malus of spiritual fruit. Kapag inaharbor natin yung unforgiveness sa puso natin, mawawala natin ang spiritual fruit na magpre-prevent us from bearing spiritual fruit, yung love, yung peace, yung joy, saka yung patience na stated sa Book of Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Yung self-control, gentleness, faithfulness ay pag hindi ka marunong magpatawad, magagawa mo ba yan? Sigurado hindi mo magagawa yan. Kasi ang nangingibabaw sa puso't isipan natin ay anger, pagsiselos, negative aspect of thinking. Kaya yung kagustuhan ng Panginoon habang tayo ay lumalaki sa pananampalataya na tayo'y mamunga ay hindi natin magawa-gawa. Hindi tayo mamumunga dahil dyan sa unforgiveness. Parang kanyan. Parang sa garden natin na yung damo ang siyang magchochok yung mga pananim natin para hindi siya mamunga. Just as weeds can prevent plants from growing and producing fruit. Kasi nangingibabaw yung mga damo. Paano lalakihan? Paano ang mumunga yan kung mas marami ng damo? So, kailangan natin alisin yung mga damo. Lalong-lalo na yung unforgiveness. Para maranasan natin, mailid tayo sa God's love at sa mercy na binibigay ng ating Panginoon. Kung hindi po natin magagawa ang magpatawad, sigurado ay kulang, lack of spiritual fruit in our lives. Tingnan nyo, imagine niyo yung isang punong kahoy na once upon a time, napakasarap. Namumunga siya na ng napakasarap na prutas. But began to wither, aglaylay. Then unti-unting namamatay yung punong kahoy na yan due to neglect, pinapabayaan, di ba? Pinapabayaan mo yung bitterness, pinapabayaan mo yung resentment, anger mo sa puso mo, paano kang punong kahoy na namumunga na ulitin ko, once you bore delicious fruit, unti-unting gango iti sanga, gango iti leaves, then later on, hindi nabulukin iti roots, pati sanga, gapo iti kapabayaan. Nagkaroon na ng poor, pati yung condition ng soil, yung sinisipsip ng roots, dahil sa kapabayaan, wala nang supply of nutrients.
yung kailangan ng wala ng carbon dioxide na pumapasok sa leaves, minerals and water, wala na pabayaan totally. Parang pandin natin yan. Similarly, yung buhay spiritual natin, kapag pinabayaan po natin na mangibabaw ang sama ng loob, hindi po natin ma-experience ang abundance of God's love. Sigurado. At saka yung mercy ng Panginoon. Pero kapag news natin ang mag-forgive sa ating puso, ma-restore po ang spiritual health. Kasi kaya nga sinabi ko, may sakit ang pamumuhay mo bilang Kristiyano kung wala sa puwang ang pagpapatawad. Talagang agkukuti. Every day, kahit pumapasok ka sa church, kahit nananalangin ka, pero yung pinipinpin mo na sakit ng loob sa puso mo, enough ba para lumago ang iyong pananampalataya? Hindi po. Parang mayroong wall between you and God kapag ang unforgiveness sa puso natin ay nandyan natin. Parang makapal na wall sa pagitan natin sa Panginoon kung hindi po tayo marunong magpatawad. Na ang resulta nun ay mahirap natin maabot ang God's love. Mahirap natin mapupurihan ang Panginoon. Mahirap natin mag-glorify ang Panginoon. Kasi nangingibabaw ang unforgiveness sa emotions, thought, mind natin. So, napakahalaga po ang magpatawad. Kaya, sino sa inyo ang hindi marunong magpatawad? Sino ang nangangailangan ng pagpapatawad natin? Ang pamumuhay natin dito sa mundo, hindi tayo perfect. Mayroon at mayroon na nakakagawa sa atin ng masama, na nagdudulot ng bitterness. Tayo nagagalit kung minsan. Kung mayroon tayong hindi nagawa, na-upset tayo. Sa mundong ito, kasi sitwasyon na nakapagbibigay ng discouragement. Mga tao nagbibigay sa atin ng sama ng loob, at kung minsan hindi natin naiiwasan na tayo mismo ay nakakagawa ng pasakit sa ating kapwa, hindi natin na malayan na may tampo na pala sa atin ang iba. Isalang-alang po natin na all the time na mayroon tayong kababaang loob na magpatawad. Amen? Kaya sabihin mo sa likuran mo kung sorry kung sa patawad. Kahit sa pamilya natin, di ba? Mismo asawa natin, kung minsan, yes. Ma-deserve po natin magpatawad at ma-deserve din ang iba ang mapatawad. So, yun po ang point number 3. At ang last na puntos po natin ay ito na. Giving Satan an advantage. Yung unforgiveness can give Satan an advantage in our life, allowing him to
to manipulate and control us. Kasi sabi sa Ephesians chapter 4, verses 26 and 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you still angry. And do not give the devil a foothold. So, wag nating hayaang pumasok sa atin ang pagkakataon makontrol tayo ng masamang espiritu. Yan si Satanas. Yung unforgiveness na yan, parang opening yan. Parang napakaluwang na door sa ating unwanted guest. Yung ayaw nating pumunta sa bahay natin, binibigyan natin ng pagkakataon na papasok siya sa bahay natin, sa buhay natin. Yung unforgiveness na yan, magkakaroon siya ng opportunity na mangibabaw sa ating puso't isipan at gagamitin yan para mailigaw ka sa katotohanan. Yung influence, yung thoughts natin and actions, wag nating hayaang papasok sana sa space, sa utak natin, sa puso natin yung pagkakataon na yan na gagawin ng kalaban, ng kadiliman, sa pamamagitan lamang ng hindi pagpapatawad. Parang yung unwelcome guest na can take advantage of our hospitality. Hospitable tayo ay tinitake advantage niya yan. Kaya ang ating unforgiveness, it will lead us further into sin and bondage kung hinahayaan po natin na mangibabaw po yun. Yung unforgiveness na yan. Imagine yung sundalo na pasaway na umaalis sa kanyang pwesto. Nagkakaroon siya ng gap, di ba? Kung malis ka, kung sundalo ka, on duty ka, kahit yung gwardiya, kung umalis ka, pansamantala, and 3 to 4 hours, nagkaroon na ng gap yun. Ngayon, yung defensive line, nawala na, di ba? Kulang na. Ngayon, yung kalaban, doon, yung opportunity na papasok to breach the perimeter and gain an advantage. So, ganun din po sa buhay natin bilang Kristiyano. When we refuse to forgive others, we leave a gap in our spiritual defenses. So, allowing Satan to gain a foothold. Sinabing foothold, makapwesto na rin siya doon in our lives. Kung minsan mahirap ng kapag nakapwesto na. In reality, sa buhay natin kapag nakapwesto na yan, mahirap nang alisin. Panay gagamay tayo. Okay na lang, hindi magpatawad. So, by choosing to forgive, mga kapatid ko, we can close this gap. Yung susi lang, patawad ka lang. May gap nga dyan, masira amon. Tatnon hanga makastrik, iti kalaban. Makastrik, iti yung bad spirit, kalaban natin sa kadiliman from gaining an advantage over us. So, mga kapatid, ito po yung mga napiling mga consequences. Yung 4 kung hindi po tayo marunong magpatawad.
Unahin ko yung unforgiveness lead to bondage. Pangalawa, unforgiveness results in punishment. And yung pangatlo, loss of spiritual truth. At ang pang-apat ay giving Satan an advantage. Then, bilang challenge po sa atin, gaya ng sinabi ko kanina, ang hindi nagpapatawad can have severe consequences on our lives, relationship, and spiritual well-being. Kanyan. I-illustrate na ang forgiveness ay parang malapit siya sa relasyon natin sa Panginoon na more direct as mando na dapat magpatawad tayo. Pag numando, kailangan gawin natin. Kaya sinabi ko kanina na fundamental aspect ng pamumuhay natin bilang Kristiyano ang magpatawad. So, bago ko tapusin ang ating mensahe sa hapong ito, sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Amen? So, napakaganda po yung narinig po natin na mga kaisipan na nanggaling sa ating Panginoon. So, bilang challenge, i-allow po natin na ang roots of bitterness to take hold in our hearts, alisin po natin yun. We choose to forgive just as God forgiven us. And may His love and mercy guide us as we extend grace to those who have wronged us, and may our hearts remain tender and compassionate toward others. So, my friends, mga kapatid ko, ito po ang turo ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Tayo po ay manalangin. Minamahal po namin Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral patungkol po sa pagpapatawad. At yung resulta po na hindi marunong magpatawad ay yung apat po na pangunahing topic namin ay sana'y Panginoon itanim mo sa puso't isipan ng bawat isa upang sa ganon, Panginoon, ay magawa namin yung kagustuhan na all the time, Panginoon, na kami ay mapagpatawad. Lord God, bigyan mo kami ng lakas at sa tapang para magpatawad. And tulad ng pagpapatawad mo sa amin, Panginoon, na ma-experience po sana namin yung freedom, peace na nanggagaling po o nagmumula sa aming pagpapatawad, Panginoon. And yung pamumuhay namin ay makikita habang kami nandito sa lupang ito, Panginoon, na Ikaw ang sinusunod namin, Ikaw ang pinupuri namin, Ikaw ang nagmamahal sa amin, Ikaw ang nagbigay ng awa, magandang loob, Panginoon, na ang return, Panginoon, ay magawa namin ito sa aming kapwa. But Lord, thank you sa yung mga aral na ito. Na sana'y
magbigay salamin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na gagamitin namin bilang palataya, Panginoon. Yes, Lord. Thank you dahil ikaw nga ang Diyos na mapagmahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbalang pastor ta kikas ta tu mensahe na Yahoo ta katatande ta nito. Itatandi tu makasta tu palakpak Yahoo. Kahit makararagitan ta para to over. Yamami makapagwatan namin. Lord, gusto kami mataruba mo na nakakumag. Mabay kami ama na kung mabalabalo tayo. Niyaw mo Lord, hindi kami mensahe. Mensahe na nagkakuha natin ikaw. Ay parahin na kong ama. Imo lang apa tak puto na katagitan dito kan masiyang amat. Tay nagagaw matapat tole mo. Teben ko nari. Guntam mensahe para po ama. Pagoman na kami ama. Teben ko nari mapagom. O yami ka pa mama ko mata nakaliw kami erate. Mapalo ama eratari ta. Dia mo tak kata dito ni kinitin benar. Amu tu aruin pakkurkurangan mi ama. Amu tu arui nakaliwa kami amata katole mo. Imasong amata rubamu. Nga mabalbalo kami amatan ni kau. Tapi pinagoman na kami amata. Nilaman ako. Ito nakatagurulya mi amatan ni kau. Ito lang rin amata. Iya kami pala ito ng mundo. Tanirap mo na nira ito katulad yan. Mabalo ang mata kitan ubo mo yan. Kundi ka pa mate ta offering ni ama. Binsyo ang ama ito kapalag na. Ngumay ama mangitaw kong tumabagog na sakripisyo ama tan ko. Binsyo ang magapa ay awan to ngayabaan na. Lord, na ni ama mundog ni ama si ko ako may plano ta nila mga kayusan na yun magbalo ama i-bless mo ama i-mensahe taputo na kay tagdante tani kami tayaw ito sa niya tanag na yan Jesus. Amen.
your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Lord, I am grateful. Praise God. Tayo po ay tumuyong lahat para sa closing prayer natin. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa pangungusap mo sa amin, Panginoon, sa paggamit mo sa iyong abang lingkod, si Pastor Claudio. Lubos na pagpapala ang natanggap namin, Lord, sapagkat nag-usap ka sa amin ang katotohanan ng iyong mga turo, ang siyang naitampok sa aming kalagitnaan. Tunay, Panginoon, na walang nakakahigit sa prinsipyo ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng buhay. Tunay na ang sabi ng iyong mga
salita sa Biblia na ang mga turo mo, ang iyong mga salita ay mas matalim pa sa espada na dalawa ang talim, na it penetrates deep in our souls, in our marrows, na kung saan ito ay nagdadala ng powerful and deep conviction para sa amin, dahil ito po ang iyong kalooban na kami matuto na kung paano mo kami pinatawad sa mga kasalanan naming hindi mabilang-bilang, ay tulungan mo kami na magawa din po namin makapagpatawad sa mga taong nakasakit sa amin, sa mga taong umuusig pa sa amin hanggang ngayon, Panginoon, na ang turo mo ay ipanalangin pa din namin sila na pagpapalain mo sila, Panginoon. We don't curse them, but we ask you to bless them, sapagkat yan ang iyong kalooban. Magagawa lang namin yan, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Panginoon na nais naming sundin. Tulungan mo kami na maisabuhay namin ang katuruang tinanggap namin sa mga oras na ito, sapagkat ang nais lang naman namin, Panginoon, is to give you glory, because your glory is our good. Lord, itinatalaga ko din sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga kapatiran, lalong-lalo na kay Sister Saling na nasa ospital pa hanggang ngayon. You sustain her, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan niya, lalong-lalo na ang pagpapagaling mo. Palakasin mo ang loob ng kanyang pamilya, lalong-lalo na si Jaymar, si Brad Jaime. Alam namin, Panginoon, na mahirap harapin ang ganong pinagdadaanan nila, ngunit kami lubos na umaasa sa tulong mo. Kami lubos, Panginoon, lumalapit sa iyo, na ikaw nawa ang maging tanggulan nila, na maramdaman nila ang iyong pagpapalakas, ang iyong assurance, na ang pangako mong hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak ay tunay na maranasan nila, Panginoon. Ganon din, hindi lang kay Sister Saling, si Sister Sepa, kailangan din niya ng pagpapagaling mo, ang kalusugan niya. Si Roy, na kapatid namin, na taga Kawayan, at si Liam sa kanyang development, na anak na Sister Lori sa Canada. Ganon din, Panginoon, ang mga senior citizens na sa buong GBC, na ikaw ang patuloy na mag-ingat. You sustain them with your goodness, with your grace, na kahit sa kanilang old age ay still na maging mabunga pa rin sila para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Punuin mo, Panginoon, ang aming mga puso palagi ng kagalakang magmumula sa iyo. At lalong-lalo na kapayapaang sa iyo mismo manggagaling, hindi sa mundong ito, Panginoon, na siyang mag-iingat sa amin, upang sa ganon ay palagi kaming naghahangad na tupdin ng iyong kalooban. Inihahabilin ko sa iyong pag-iingat ang bawat kapatid namin na nasa ibayong dagat at mga pamilya namin na nasa malayong lugar, ang pamilya ni Liza. Itinatagubilin ko sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na ang kuya niya. Ganon din, Panginoon, na ibigay mo ang kahilingan namin para sa mga kapatid namin na nangangailangan ng kanilang trabaho, upang meron din silang mapagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Hindi ka nagkukulang, bagamat hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa pagtustos mo sa amin, sa aming pangangailangan, katulad ng sabi mo ng mga ibon na nga na hindi nagtatanim, ay pinapakain mo pa sila, lalong-lalo na kaya sa aming tunay mong mga iniibig, yung mga nilalang sa mismong wangis mo, Panginoon. Kami po ay lubos na umaasa sa tulong mo.
pabor na kailangan ng bawat isa. Maalala namin ipanalangin, pati si Raymar, si Colin. Lubos na kailangan nila ang iyong assurance. Nawa, Panginoon, ay maranasan namin sa buong GBC ang kagandahang loob mo na siyang magsusustain sa amin. Tinatagubilin ko sa iyo, Panginoon, ang pansamantalang pag-iingat namin. Nawa ay tulungan mo kami na yung hinahangad naming spiritual growth ay tunay na makita sa amin. Hindi sa bilang, bagkus ay sa pagiging Christ-like ng bawat isa sa amin. At ikaw lang makakagawa niyan, Panginoon, para sa amin. Tulungan mo kami sapagkat tinaamin namin sa iyong harapan ang aming kahinaan. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa lahat ng oras. Tulungan mo kami na ang tanging hangarin namin palagi sa lahat ng pagkakataon ay maibigay namin ang nararapat na kadakilaan at kaluwalhatian sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Pinupuri, dinadakila ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Oh, now